Oh my God. Oh my God. Uy, naku. Oh, shock too. Kung minsan ang candy, pansalba natin yan para mawala ang gutom. May kick na energy pa yan, pero ang daming ipis. Ano Oh, ba I yan? can't talk. I can't talk. Ano sabi mo? Can't talk. I can't talk. Dagdag ngiti sa labi sana, pero paano kung sakit pa maging dulot dahil dugyot ang pagkagawa? Yan ang kwentong tinutukan ni Emil Sumangil sa programang Resibo. Cash. Oh, come on. Ang mismong eskinitang ito sa Moriones Street sa Tondo, Manila. Ang paggawaang ito ng candy. Wala daw ni isa ang nakagwantes habang nilalagay sa mga supot ang bagong lutong candies. Yung mga naabutan ko na pagre-repack, siyempre may init-init pa rin sila pero tapos na yung niluto nila. Wala silang mga gloves, tapos may mga nangangamot pa sa buhok, tapos diretso doon sa candy. Bukod dito, kapansin-pansin din ang tila hindi nawalis ang paligid na pinagpapatungan ng kaldero na ginagamit sa pagluluto ng mga candy. May mga supot ng basura sa tabi, nilalangaw at parang mamasa-masa pa ang sahig. Para makasiguro sa kalidad ng kanilang produkto, bumili si Crystal ng mga candy. Minabuti ng resibo na ipatest ang mga ito sa isang Food and Drug Administration o FDA accredited na testing facility. Lumalabas na mayroong presence ng mga bakterya ang mga kending aming pinatest. May nakita na tayong 70 colony forming units per gram. Ang pasadong range naman para sa molds o amag ay less than 10 CFU. Pero ang ating tantalizing candies nasa 70 CFU per gram na. Ibig sabihin, pwede itong makasama sa kalusugan ng mga parokyano ng pagawaan. Inilapit namin sa Sanitation Department ng Manila City Hall ang mga natuklasan. Isang bahay sa Prudential Street ang unang pinuntahan ng mga inspektor. Ang City Hall po, regarding this operation ninyo, Nagkagawa po kayo ng candy? hindi po pwede yung gumagawa ka at pagkatapos ibebenta ka na wala ang lisensya. So, paano yung ginagawa? Oo nga po, hindi lahat ng niluluto ito pwedeng. Sa isa pang bahay, ang mga kaldero at banyera nasa tabi lang ng nilalangaw na basurahan at maging ng inidoro. Pero ibig sabihin, gumagawa kayo pag may order. Depende po sa ano. Sa dami. Dapat po kasi provided pa rin kayo ng mga permits. Kita rin sa labas ng pagawaan ng isang bote na ayon sa may-ari ay pang-flavoring daw nila. May FDA ba yan? Walang FDA. Wala, sa divisoria niya lang ano eh. Actually, lahat doon mali eh. Nakita nyo naman sa preparation area nila, hindi na nagko-conform doon sa standard natin. Tapos, yung mga gamit nila, doon sa labas, doon nagtitimpla, yung mga resources nila, nakakategory natin as doubtful source. Pati yung tubig, nagagamitin nila. Sa patong-patong ng mga violation na nakita ng mga kawani ng City Hall, pansamantalang ipinasara ang mga pagawaan ng candy. Binigyan sila ng palugit para ayusin ang kanilang negosyo sa loob ng 7 araw. Bibigyan nila Doc ng consideration niya para makapagtayo ng isang livelihood na may giya, may guide ng mga inspector natin kung paano pag-process, siguro pagkuha ng health certificate bago nila hawakan yung pagkain na ipoproseso nila. Pero sa ganitong mga pagkakataon, aasa ang resibo at maging maraming parokyano na maisaayos ang ganitong mga negosyo para hindi simangot at posibleng sakit ang maihatid nito sa mga customer, lalo na sa mga kabataan.